na tayo ay muli makapagpatuloy sa pag-aaral po sa Aklat ng Pedro. At ako rin po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat itong ating pag-aaral, alam ko na lagi naman itong dapat natin makita sa buhay natin bilang mananampalataya sa ating journey bilang mga believer sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay at habang hinihintay natin pagbabalik ng Panginoon kung kailan yung tinakda yung ating buhay at hanggang sa ating pong muling na tayo po ay makasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. At sa pagkakataon pong ito ay atin pong pag-aaralan itong mga talatang 13 hanggang 16. Nawa po ay mas masundan pa rin natin itong mga nakaraan natin tinalakay, especially siguro sa mga hindi natin makasama itong mga nagdaang linggo o very polish na ating pong pinag-aralan itong mga naunang mga talata. At siguro balikan natin ng konti mamaya verse 10 hanggang verse 12, pero hapyaw lamang po at para maintindihan natin itong mga talatang 13 hanggang 16 na ating pong binasa. So dito po sa sulat ni Pedro ay mapansin po natin na siya po ay patuloy na nagbibigay po ng encouragement sa mga under-persecuted na mga Christian ng panahon po na. Dahil ng time ni Nero, dahil sila po ay ginawang scapegoat dahil nga doon sa pagsunod ni Nero sa Rome. At ang mga tao ay galit noon sa mga Kristiyano dahil marami po silang ibinibintang sa mga Christian. At lalo na noong time ni Nero, dahil na sinunod niya yung Rome para meron siyang mapagbintangan at hindi maibugtong sa kanya yung sisi, ay isinisi niya po sa mga Christian. Kaya po sila ay nangalat sa iba pong lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia sa chapter 1 verse 1. At yun po yung kanilang kalalagayan. Kaya po si Pedro ay kanya pong patuloy na pinapalakas ang loob ng mga mananampalataya ng panahon niya, lalo tigit sa lahat sila po ay dumadanas ng matinding persecution o pagsubok po sa kanilang pananampalataya. Kaya yung kanyang bungad sa talatang 3 ng kabanatang 1 ay ang kanya pong bungad ay isang himno. Sabi, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So yun pa lamang po yung kanyang bungad sa talatang 3 ay kanya na pong pinapasalamatan ng Diyos. Ito po ay isang awitin ng pagkapasalamat dahil po sa habag na pinakita at pinadama at ibinigay po sa atin sa pamamagitan po ni Kristo na tayo po ay na-born again, na tayo po ay nagkaroon ng panibagong buhay, na dati tayo ay hindi mga anak ng Diyos. Tayo po ay kanyang inari sa pamamagitan po ni Kristo dahil po sa laki ng habag ng Diyos sa atin. At yung mga tinalakay natin, yung bawat mga talata, inisa-isa po natin ito. At sinasabi nga po na tayo po ay merong buhay na pag-asa kay Kristo. At itong pag-asang ito at itong kaligtasang ito ay iniingatan ng Diyos. So ito po ay eternal security, na ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Na ang kaligtasan po ang Diyos ang nag-iingat sapagkat siya rin po ang nagkaloob ng kaligtasan. Siya po ang author ng salvation. At ito po hindi pwedeng imawala ng isang Kristiyano. Bagamat sinasabi po ni Pablo na work out your own salvation, ay hindi po nangangahulugan na kailangan mong pagtrabahuan ng iyong kaligtasan. Kundi dahil ito ay ligtas, ay dapat pakakitaan ka ng good works o ng bunga ng iyong pananampalataya. Na sinasabi rin po ni Santiago sa kanyang sulat na faith without works is dead. Pero hindi po nangangahulugan na kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas. Kundi dahil ito ay ligtas, ito ay gagawa ng mabuti. At yun po ay malaking o dapat nating maunawaan bilang mga anak ng Diyos na ang kaligtasan po ay hindi
nawawala sapagkat ang Diyos po nag-iingat. Yun po ang sabi sa sulat ni Pedro, no, sa talata po ng 5 sa unang kabanata, na itong ating pong pananampalataya, no, ay o yung ating kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya ay iniingatan, no, ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay natin ang kaligtasan na pahandang ihayag sa katapusan ng panahon. So meron po tayong eternal security. Yan sabi po ni Pablo, ni Pedro, dapat tayong magalak, no, there's joy, no, bagamat tayo ay dumadanas ng iba't ibang klase ng pagsubok o different kinds of trials, no, or various kinds of trials, no, in a short time o sa maikling panahon. Tulad ng isang ginto na bagamat nasisira, no, ay pinapadaan sa apoy. Sabi niya sa verse 7, talagang upang malaman kung ang yung ating pananampalataya ay totoo o genuine o talagang dalisan. At pagdating po, no, ng talatang 8, no, ay sinasabi po ni Pedro na bagamat po hindi natin nakikita pa si Kristo at hanggang ngayon ay hindi pa rin natin siya nakikita o nakakasama, pero inibig natin siya at tayo po ay sumasampalataya. Sapagkat yung ating pong pag-asa, yung ating hope, ay alam natin na totoo yung ginawa ni Jesus sa kusang Kalbaryo at maging yung kaligtasan na mayroon tayo, bagamat talagang hindi natin siya nakasama tulad ng mga disciples, no, ng mga unang believer. Pero alam natin na ito ay totoong nangyari at ang ginawa ni Jesus sa kusang Kalbaryo at talagang siyang makakapagligtas sa atin at tayo po ay nagmamahal sa Panginoon at sumasampalataya hanggang sa kanya pong muling pagbabalik. Sabi nga ni Pedro, dahil dito nag-uumapaw na sa ating mga puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Sapagkat tinatanggap na natin ang bunga ng ating pananampalataya, ang kaligtasan ng ating. So meron na po tayong salvation, bagamat hindi pa natin talaga, wala pa tayo sa bayang langit, wala pa tayo sa new heaven and new earth, sapagkat yun po ay sa future pa mangyayari. Pero tayo po ay meron ng kaligtasan at yun po ay inihintay natin sa muling pagbabalik ng Panginoon na talagang may sakatuparan na talagang makapiling natin ang ating manliligtas na meron tayong buhay ng walang hanggan, wala ng luha, wala ng sakit, wala ng persecution, ano, at higit sa lahat ay wala ng kasalanan. Kaya pagdating po ng talatang 10, sabi po ni Pedro, tungkol sa kaligtasan ito, yung salvation na yon, no, ay talagang masusong siniyasat ng mga propeta, no, na mga nauna sa atin sa Old Testament, no, like Moses, no, like Elijah, like Elisha, like Isaiah, no, meron tayong mga tinatawag na major and minor prophets sa Old Testament at maging na David, no. At sinasabi dito, no, sinuri nila ito kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap, no, na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamang. So talagang yun po ay pinahayag na sa lumang tipan, yung tungkol sa suffering or passion of the Christ at maging yung glory na paparating. At ang ating pong pag-aaral tungkol dito, yes, there's a suffering, no, tulad po ng ating Panginoon, pero hindi po doon nagtatapos sapagkat yung glory, no, at sa mga believer, hindi po puro suffering. So sa buhay nito, yes, we endure talaga itong mga ating nararanasan at meron talaga tayong mga pagsubok na pagdadaanan. Pero take note, yun po ay short time lamang sapagkat kahit mabuhay tayo ng ilang taon sa mundo, kung ikukumpara po yun sa eternity, ay hindi po yun pwedeng itumbas, no, sa inihanda ng Diyos sa atin. Yun po yung glory. Like yung ating pong Panginoon na talagang siya po ay pinarangalan. So lahat po ng believer ay meron po talaga tayong hinihintay kung tayo po ay makikihapit sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat kung tayo ay mga anak ng Diyos, no, tayo po ay hindi mananatili sa paghihirap o sa suffering sa mundong ito sapagkat may inihanda po ang Diyos sa atin na mas maina, mas mabuti doon sa bayang langit. At pagdating po ng verse 12, no, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, sabi po ni Pedro, yung binabanggit niya po ng mga propeta, pinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo, no? Para po sa mga believer, at tayo rin po para sa atin, at hindi para sa kanila, no? Hindi para sa mga propeta, sapagkat
ipinahayag po ang Panginoon sa lumang tipan, pero ito po ay nangyari sa bagong tipan. At tayo po ngayon na nag-aaral, nakikinig at sumasampalataya, at tayo po ang nakikinabang. At sabi dito, ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Tinig niyo po mabuti. Maging ang mga anghel, yung mga heavenly beings sa langit ay nananabik na maunawaan ng mga katotohanan. So, napag-iaralan po natin yan. So, maging yung mga angels, they are looking sa paparating po na pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan, sa mga believer. Sapagkat alam naman po natin ang kaibahan ng angel sa mga tao. Ang anghel, kapag nagkasala, there's no salvation. Pero ang tao, after na tayo bumagsak sa pagkakasala, mula sa ating mga unang magulang, sina Eva at si Adan, so meron pong ipinangako ang Diyos sa kaligtasan sa pamagitan po ni Kristo. Yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay sapat sa mga mananampalataya upang sila po ay patawarin sa mga pagkakasala. Tayo po yun. At yun po yung binabanggit ni Pedro, it is for us na tayo po ay mabahagian ng magandang balita at tayo po ay makinabang. Bagamat hindi natin nakita at nakikita until now si Christ, we believe and we love Him. At ito po ay magpapatuloy sa biyaya po ng Diyos. So, pagdating po ng talatang 13, ito na po yung ating pag-aaralan. Ito na po ang pasimula ng command. So kung sa verse 1 hanggang verse 12 ay hindi po tayo pinukuman, kundi ay sinasabi po ni Pedro yung ating kalalagayan kay Kristo, bagamat po tayo dumadanas sa iba't ibang klase ng pagsubok sa loob ng maikling panahon. At pagdating po ng verse 13 at sa mga following verses, andito na po yung command na kailangan po nating gawin bilang mga mananampalataya, bilang tayo po ay kinahabagan, bilang tayo ay na-born again, bagamat ibig sabihin tayo ay mayroong inheritance sa langit at ito'y iniingatan ng Diyos at tayo ay nagagalag pagkat may pagsubok. Ito na po ang ating dapat tingnan. Yung ating pong paglakad bilang tayo po ay mga mananampalataya at bilang tayo ay mayroong buhay na pag-asa, bilang tayo po ay mga born again, bilang tayo po ay mga true believer, at bagamat tayo ay nagdadanas sa iba't ibang klase ng pagsubok. Tulad ng binabanggit po ni Pedro sa kanyang sinusulatan na under persecution o mga persecuted Christian. At pagdating po ng verse 13, kaya yung kanyang bungad sa wikang Banyaga ay therefore, sapagkat tinutukoy niya po yung mga unang talata, yung ating kalalagayan, yung ating kaligtasan, maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang katotohanan ito. Kaya sabi ni Pedro, therefore, kaya nga. Napakahalaga po ng salitang yan. Kaya nga. Therefore, sabi niya, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. So, kumanda po ito, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagkapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesus Cristo. So, ito po ay kinukuman na dapat po nating gawin, kailangan po natin sundin, kailangan po nating i-apply, kailangan po nating isapamuhay bilang mga lingkod, bilang mga kinahabagan, bilang tayo po ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Ay hinihintay po natin hanggang ma-reveal po ang ating Panginoon sa Kristo hanggang sa kanyang second coming. Ito po ang kailangan natin gawin. Sabi ni Pedro, therefore. Kaya sabi ni Pedro, kaya nga. Ito po yung mahirap sa marami. Sa Bible, maraming tayong nababasa, hindi naman command, pero yun ang ginagawa natin. So may mga ganon. May nagsasabi na Kristiyano kami, pero yung sa Bible, kung paano tayo magbasa, hindi naman command, yun ang i-apply natin. Yung command, yun ang ayaw i-apply ng madami. So pinukuman po ito, so ito yung dapat natin may apply na binabagit po ni Pedro. Kaya sabi niya, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. So magbibigay ako ng halimbawa. Yung paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig, hindi siya command, kundi kinukwento. Pero maraming mga professing Christian na gustong lumakad sa ibabaw ng tubig. So, hindi naman siya kinuwag ng Panginoon na gawin natin o kailangan natin gawin para patuloy na tayo iligtas. So, walang kung gano'n, hindi siya command. So siya po ay kinukwento. At tulad po yung sa Mark, yung huli pong mga talata sa book
quark, no, yung pag nakagat ka ng ahas ay hindi ka mamamatay o uminom ka ng lason ay hindi ka so hindi siya command pero maraming mga Kristiyano o professing Christian yun ang gustong gawin. So nakaganon po pero ito po ay talagang specifically command ito. Sabi niya ihanda ninyo ang inyong mga isipan. So ito yung gawin natin. Talagang ito ay kinukuman. Ito ay iniuutos ng isa pong lingkod, ng isa pong disipulo ng Panginoon na nakasama ng Panginoon, naranasan ang paghihirap, naranasan ang mga persecution at namatay na martir. At sabi niya, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Sabi kang Banyaga po, therefore, with your minds ready for action. Okay, so maganda, ito po ay napakagandang pag-aralan. Kung siya po ay kinukuman, anong sabi ni Pedro? With your minds ready for action. Okay, ang tanong, why? Bakit? Bakit natin kailangan ihanda yung ating mga isipan? So, kung babalik natin yung mga ulang talata, ito yung ating kalalagayan. Tayo ay na-born again, no? So marapat lamang po, no? Bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo pinangako ng Panginoon, habang tayo ay nasa buhay na ito, habang tayo ay dumadanas sa iba't ibang klase ng paghihirap or suffering, sabi po ni Pedro, dahil alam natin na tayo talaga ay mayroong hinihintay na salvation, no, na iniingatan ng Diyos. Okay? Habang tayo ay naghihintay, habang tayo narito sa lupa, sabi ni Pedro, therefore, with your minds ready for action. Sa Tagalog po, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat gawin. So, yung pagkakasalin po dito ng minds ay dianoia. No? Ang ibig sabihin po ay understanding. At yung ihanda dito ay ready. No? Sa wika po ng Griego ay ang ibig sabihin ay to gird up. No? Sa po ay katugma, no, ng isa pong paghahanda sa labanan, no? To gird up, no. So buksan po natin yung sinasabi po ng Ephesians chapter 6 verse 14. Ito po yung katulad ng sinasabi po dito, ihanda ninyo, no, ang inyong mga isipan. So yung mind, no, so napakahalaga po ng kaisipan ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya, no, that we know our priority. So tayo po ay hindi dapat na naapektuhan o tayo po ay hindi dapat magpa-apekto sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, kundi magkaroon po tayo ng focus kung saan ba tayo tinawag ng Panginoon. Ano ba yung dapat natin gawin bilang tayo po ay mga kinhabagan ng Diyos, bilang tayo po ay na-born again, bilang tayo po ay tigapagmana ng kaligtasan. Ang sabi po ni Pedro, no, with your minds ready for action. So napakahalaga po that we know our focus, that we know our goal, no? That we know kung ano ba yung pagkatawag sa atin ng Diyos, kung ano ba yung dapat natin gawin bilang mananampalataya. So tulad po ng sinabi ko, yung be ready, ang ibig sabihin ay to gird up. No? So kung naalala po natin o pamilyar po tayo, na ang mga Hudyo, lalo nung mga unang panahon, yung kanila pong kasuotan, lalo stigmaan, o para po sila ay makakilos ang maayos, ay ibinibigis po nila yung kanilang kasuotan. No? Talagang itinataas nila na para sa pagtakbo, dahil parang pada, yung kanilang mga kasuotan, ay talagang mahaba at pag hindi mo inayos, ay hindi ka makakatakbo agad-agad o ikaw ay makikipaglaban sa digmaan, ay hindi mo agad nakikilos ang iyong katawan kung yun po ay hindi mo aayusin. At din po rin yung binabanggit ni Pablo sa mga taga-Efeso tungkol doon sa mga sandatang kaloob ng Diyos. Tulad na lamang nung tinatawag na kalasag, yung helmet. At sabi po sa verse 14, ito yung pagkakabanggit sa verse 14 ng chapter 6. Kaya't maging handa kayo, yung pagkakasabi niya, ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. So yun po yung ibig sabihin doon na to gird up, ibigis ninyo, maging handa kayo, na maging prepared kayo, ihandaan ninyo yung isipan ninyo sa dapat ninyong gawin bilang mga anak
ng Diyos. Yun po yung binabanggit po ni Pedro doon sa verse 13 ng chapter 1, na be ready or with your minds ready for actions. Tagalog nga po, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. So ito po yung mahirap sa maraming mga Kristiyano dahil nga po dumadanas tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Hindi na natin alam kung ano ba yung goal natin. Hindi na natin alam kung ano ba talaga yung ating tunguhin bilang mga mananampalataya. Ano ba yung ating dapat maging priority sa ating pong pananampalataya. Yan sabi po ni Pedro, yes, you are under persecution. Hindi madali ang inyong pinagdadaanan. Talagang maraming pagsubok, various kinds of trials yung ating kinakaharap. Iba't iba tayo ng mga pinagdadaanan. Pero sabi ni Pedro, totoo yun. Pero tayo po ay mayroong kaligtasan. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo po ay tigapagmana ng kaligtasan sa kaharian ng Panginoon. Maging ang mga anghel, they are looking sa bagay na ito, sa katotohanan ito na mangyayari. At magiging mga propeta, ito ba pinahayag for us bilang mga mananampalataya na pinahayag po sa atin yung magandang balita. Kaya sabi ni Pedro, therefore, kaya nga, with your minds ready for action. Dapat alam natin kung ano ba yung ating takbuhin, kung ano ba yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. So, minsan, sa dami ng ating mga kabalahan sa mundong ito, sa dami ng pagsubok na ating pinagdaraanan, maybe sa ministry, maybe sa family, maybe sa work, talagang hindi na natin alam na yung pagkatawag sa atin ng Diyos, sapagkat litong-lito na tayo. Hindi natin alam kung ano yung uunahin natin. Pero sabi ni Pedro, ayusin natin, itama natin yung ating isipan. Kung ano ba yung dapat nating gawin. Sapagkat tayo po ay mga kinahabagan ng Diyos. So, dapat alam natin yung ating priority. So, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon sa isang ministeryo, bagamat marami tayong pinagdadaanan, so, dapat alam po natin yun. So, tulad po namin na nangangaroon sa ng Diyos, dapat alam po namin yung aming priority. What is our priority? To preach, to share the gospel, to share His word, to teach His word. So, bagamat kami rin ay nakakadanas sa mga iba't ibang klase ng pagsubok, pero ito hindi pa natin pwede ikumpara sa naranasan ng mga unang believer na talagang sila ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Yung ating persecution sa panahon natin ay talagang wala pa sa kaligtingan ng mga unang mananampalataya. Bagamat meron po sa ating kapanahunan sa iba't ibang lugar that they experience yung same na persecution like sa Nigeria. Kung ating papanoodin yung mga balita, yung news, that they are under persecution, na bagamat halo-halo doon, yung sinasabing Kristiyano, but like us, na evangelical o Protestant, that they are experiencing persecution. So sabi ni Pedro, with your minds ready for action. Maghanda tayo. Yung focus natin, ihanda natin kung ano ba talaga yung dapat nating gawin. Ano ba yung focus ng isang mananampalataya? Doon ba sa sa persecution? Doon ba sa mga pagsubok na tayo ay parang susuko na at hindi na magpapatuloy? So yun lang sasabi ni Pedro, dapat maging malinaw sa isang believer kung ano ba yung ating dapat na gawin bilang mga mananampalataya. Dito po yung sabi, ano yung dapat gawin? How? Paano? Ano sabi ni Pedro? Sa karugtong, be serious and set your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So sabi ni Pedro, ihanda ninyo yung isipan ninyo, alam niyo dapat yung focus ninyo. Paano namin gagawin yun? Kung tayo po ay sa panahon nila Pedro at tayo po yung susulatan ni Pedro, ang tanong, paano Peter? Paano namin gagawin yun na kami ay talagang maihahanda namin yung aming isipan? Pagkatapos, anong gagawin namin? O paano namin gagawin ito? Sabi ni Pedro, sa Tagalog, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag niya si Yeso Cristo. Yung pagkakasabi sa Tagalog o sa Pilipino, sa English po, ay be serious, keep sober in spirit, or moral alertness. Yung po yung pagkakasabi, be calm. Sabi siguro ni Pedro, alam ko yung nagdadaanan ninyo, hindi madali, pero be serious, be calm, keep sober in spirit, or magkaroon kayo ng moral alertness.
Ano yung ibig sabihin nun? No, na sinasabi po ni Pedro, no, na maging mahinahon kayo. So ito po sinasabi ko kanina, to set no our minds, no, so yung atin pong mga kaisipan o yung dianoia ready for action, no, so we need our priority. Yes, pwede tayo ay talagang balisa, no, sa lahat ng nangyayari. Gulo dito, gulo doon, problema doon, hirap dito, hirap doon. Pero sabi ni Pedro, no, be calm, maging mahinahon kayo. No? You should know your priority. At ito po yung sabi niya, no? And set your hope. Hindi niya sinabing, pwede bang kalahati lang, Peter? Pwede bang konti lang muna yung aming pong pag-set ng aming hope o yung ng aming buhay na pag-asa? No? Hindi po, no? Ang sabi ni Peter, completely, perfectly, set your hope perfectly. Saan? On the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Sa Tagalog po, no? Maging mahinahon kayo. At ano sabi? Lubos. Hindi sinabi na, hindi sinabi ni Peter na, dahil nagkakaras kayo ng persecution, sige, konti lang muna yung ilagay nyo sa pag-asa dito sa tatamuhin ninyo, no? Dahil alam ko yung pinagdadaanan ninyo, so unti-unti lang. O hinihilang, slow down lang. Hindi po, ang sabi po ni Peter, lubos, no? Completely, perfectly, 100%, no? Iset niyo yung inyong pag-asa, no? O kayo ay umasa 100% saan? Sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yeso Cristo. O yung manifestation, no, ni Christ from God, no, sa kanyang muling pagbabalik, no? Na tayo ay biniyayaan niya o yung kanyang kindness o yung kanyang grace na ibibigay po sa atin kapag nahayag na si Yesu Cristo. Yung pagkakasabi, no? Set your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So, ang ganda po nito, no, mga kapatid, kung iintindihin po natin yung command ni Peter after po yung mga encouragement, sabi ni Peter, ito yung gawin ninyo, mga kapatid. You are under persecution, may problema kayo, may kinakaharap kayo, hindi madali. Pinapatay kayo dahil sa inyong pananampalataya. Pero sabi niya, with your minds ready for action. No? Be serious. No? You know your priority and set your hope, yung inyong pag-asa, bagamat meron kayong pinagdadaanan, alam nyo na meron kayong living hope, na meron kayong pag-asa kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik. No? Sapagkat ang ating kaligtasan ay hindi nawawala, iniingatan ng Diyos tayo ay na-born again dahil sa laki ng habag ng Diyos sa atin. So, kahit tayo may pinagdadaanan, no, we need to set our hope. At yun po ay kasama doon, no, sa ating kaisipan na tayo po ay naghahanda. No? We need to set our hope, no, hindi partially but completely, perfectly, saan? On the grace to be brought to us at the revelation of Jesus Christ. So yun po yung kagandahan, yun po yung yaman, yun po yung talagang atin pong inaasahan, no? Na tayo po ay merong buhay na pag-asa na bagamat maraming tao nagsasabi na hindi pa dumarating ang iyong Panginoon hanggang ngayon, sa tagal-tagal lang inyong paghihintay, namatay ng lahat, ng panahon ni Pedro, lahat na naghihintay sa Panginoon, wala pa rin ang Panginoon. At until now, sa panahon natin, we are still waiting. Pero sabi ni Peter, like nung kanyang kapanahunan at ngayon binabasa natin, like us, believer, no, we need to set our hope completely, no, on the grace to be brought to us at the revelation of Jesus Christ. So, kapag tayo po dumadanas sa matinding pagsubok, yun po yung isipin natin, ilagay po natin sa ating mga kote, our priority at yung ating pag-asa ay talagang ilagak natin, no, ng lubusan, 100% yung pagtitiwala, yung trust doon sa ating manlilikha, doon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo, sapagkat sa kanyang muling pagbabalik ay atin talagang tatabasahin kung ano yung ihanda ng Diyos para sa kanyang mga. So talagang napakalaking encouragement po ito sa isang Kristiyano na maraming
daanan. That we know our Lord is true. We know that our Lord is our Savior. We know that our Lord is perfect and hindi nagbabago. He does not change, no? Na siya ay immutable at lahat ng kanyang pangako, lahat ng kanyang binitiwan ay tutuparin niya. So meron talaga tayong pag-asa. Yung mundo, no, yung mundong ito, yung lahat ng tao na hindi naniniwala sa Panginoon, walang ganitong hinihintay, walang ganitong klaseng pag-asa. Nakakaroon sila ng mga pagsubok, so marami sa kanila nagpapakamatay, no, dahil hindi na nila makayanan. No, dahil wala silang pag-asa, wala silang hinihintay. No, marami sa mga tao dahil sa mga naranasan ng problema, sumusuko. No? At ang iba ay talagang hindi na nagpapatuloy sa buhay na ito. Okay? Pero tayong mga believer, ito po yung kaibahan natin because we set our hope completely on the grace to be brought to us at the revelation of Jesus Christ. Kuman po ito mga kapatid. No? So dapat po nating isa-isip, isa-puso at gawin na tayo po ay merong hinihintay, no? Sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. So yung atheist, yung hindi naniniwalang may Diyos, hindi naniniwala kay Kristo, hindi naniniwala sa kaligtasan, no? Nakakalungkot po talaga. Nakakaawa yung kanilang kalalagayan. Bakit po? Akala po nila ang buhay ay dito sa lamang sa lupa at pagkatapos ay wala na. No. Pagpigit po ng kanilang mga mata, doon nila malalaman kapag sila ay binawian ng Diyos ang buhay. Mayroon pa palang pangalawang buhay. At hindi po yung prayers natin sa ating mga mahal sa buhay na magkaroon din po sila ng ganitong klaseng pag-asa. No? Ito po talaga yung pag-asa natin sa buhay na ito sapagkat ang mundo ay pasama ng pasama. Ang lahat ng bagay sa ating kapaligiran talaga ay hindi natin kontrolado. Lahat ay pwedeng mangyari. Lahat po ng kasamaan ay pwedeng mangyari. Lahat po ng paghihirap ay pwedeng mangyari. But, sabi ni Peter, therefore, with your minds ready for action, be serious, become, you know your priority, and set your hope completely on the grace to be brought to us at the revelation of Jesus Christ. So, grabe po, no? Meron tayong in-expect, no? Meron tayong hinihintay. No? We are looking forward sa bagay na yun. So, kung tayo po ay nabubuhay araw-araw, gumigising sa bawat umaga, habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay nag-aalaga, habang ikaw ay nagtatrabaho para sa iyong pamilya. Mas mahigit po tayong hinihintay, hindi lamang yung sahod, hindi lamang yung ibibigay natin sa ating pamilya, na talaga namang naging masaya tayo kapag sila ay nakakaraos sa pang-araw-araw. Higit po doon, ang ating hinihintay, mas higit po doon, hindi temporary, kundi eternal things, eternal or heavenly things na inihanda po ng Diyos para sa kanyang mga So, basahin ko lamang po ang sinasabi po ng Romans chapter 8, verse 24 to 25. Roma, kabanatang 8, talatang 24 hanggang 25. So, si Paul po, ito yung kanyang sinasabi sa mga taga-Roma. Romans chapter 8, tungkol sa pag-asa. Romans 8:24 to 25. Romans 8 verses 24 to up to 25. Ito po yung pagkakabanggit. Naligtas tayo, no, sabi po ni Pablo, dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasa. Sapagkat sinong tao ang aasa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Ulitin ko po, yung 24 tsaka 25. Sabi po ni Pablo, kapag tayo po may darating na kaluwalhatian sa atin, pagdating po ni Kristo. No, sabi no, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, we have hope. No? Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa, no? Kung nakikita na natin ang ating inaasa. So talagang hindi pa natin nakikita, no? Talagang kung ating iisipin, kailan kaya itong mangyayari? No? Bukas kaya, sa makalawa kaya, sa isang araw kaya, sa isang linggo kaya, sa isang buwan kaya, sa isang taon kaya, o isang dekada kaya, no? Walang nakakaalam. Pero sabi ni Pablo, paano pa sa bagay na nakikita mo na? So ibig sabihin, talagang we are looking forward sa bagay na yon, sa hinaharap sapagkat wala pa talaga ngayon.
Pero yun talaga yung pag-asa na binigay sa atin ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. So kung nasa harap na po natin, ba't ka pa aasa? Sapagkat kung ito'y hindi pa natin nakikita, inaasahan natin sapagkat ito'y paparating pa lamang. At alam natin yun yung katotohanan. Sabi po ni Pablo, 25, ngunit kung umaasa tayo sa hindi nating nakikita, wala pa, pero alam natin na darating, anong sabi ni Pablo? Hinihintay natin iyon ng ano daw? Ng buong tiyaga, with patience. Kaya nga sinabi ni Peter, be serious, no? Be calm, no? You know your priority habang naghihintay tayo. Sapagkat yun ay darating. Talagang nagtsatsaga tayo. Sina Peter, nagtsaga sila. So, inabot tayo hanggang sa panahon natin. Naghihintay pa rin tayo. So, kung abutin man talaga ng ilang dekada pa o ilang daang taon pa, ano naman, no? Sapagkat alam natin na yun talaga ay darating isang araw, no? Na i-reveal po ang ating Panginoong Hesus at tayo po makikihati sa kanyang kalwalhatian. So, inaasahan natin yun. So, maging po yung mga believer na namatay na at nasa langit na, meron pa silang hinihintay, yung new heaven and new earth. No? So, talagang yun ay darating na magkakaroon talaga ng new heaven and new earth. Ito yung sinasabi ng Revelation. Merong new heaven and new earth. So, lahat ay papalitan. Okay? So, meron pa silang hinihintay. At tayo pong hindi pa kinukuha ng Panginoon, hinihintay naman natin, no? Kung kailan tayo kukunin ng Panginoon o kung kailan siya muling babalik at papalitan ng lahat ng bagay. So, bagamat meron pang, kung tayo naniniwala sa tribulation period at yung millennial kingdom, so lahat yun ay mangyayari pa. So, depende na kung ano yung ating pinangahawakan doctrine sa eschatology. No, kung tayo ay amillennialism o yung tinatawag natin na naniniwala tayo sa tribulation period, no, sa rapture. So, hindi natin yun pagtatalunan. Pero ang aking sinasabi, no, ay may paparating po talaga na i-reveal ang ating Panginoon. Doon natin iset yung ating pag-asa. Hindi po partially, hindi po 50% o kalahati o 75% o 95%, but 100% perfectly, completely. Kaya tayo po hindi may dinadanas na paghihirap. Kaya po yung sabi ni Pedro sa pagkapatuloy, sa mga talata, sa verse 14 ng 1 Peter chapter 1 o unang Pedro kabanatang 1, talatang 1 o talatang 14, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa niyo nung kayo wala pang tunay na pagkaunawa. So with that, we need to set our priority. No? Tayo po hindi na dapat mamumuhay sa mga bagay na dati nating mga pamumuhay, tulad na lang ng mga masasamang pagnanasa. Yung sabi ni Peter, as obedient children. So, hindi po dalawa tayo maging masuwaying mga anak ng Diyos, o yung mga disobedient children. Sapagkat kung ikaw ay obedient children, na ikaw ay sumusunod sa Diyos, sa iyong pagkatawag, your priority, no? Do not be conformed to the desires of your former ignorance. Kung ano yung dati natin pamumuhay, sapagkat tayo po ay binago na part ng sa ating sanctification at tayo po ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Bakit daw? Verse 15. But as the one who called you is holy, yung Diyos na kumawag po sa atin ay banal, you also are to be holy in all, sa lahat ng iyong ginagawa. O sa iyong pamumuhay, sa iyong attitude, sa iyong behavior, no? All your conduct. Bakit daw? For it is written, be holy because I am holy. Yun po yung motivation natin. Habang tayo ay naghihintay, habang hinihintay po natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, may command, we need to walk. No? Kung ano po yung paglakad ni Kristo, yan ang tawag sa atin, no? Little Christ, tayo po lumakad tulad ng ating Panginoong Yesu Cristo, sumusunod sa kanyang Ama, as obedient children, not disobedient children. Kung ating po titingnan yung konteksto, yung kalalagayan po ng mga believer during that time, they are under persecution. Siguro ng iba, naghihirap na lang din naman ako, dumadalas naman ako ng hirap. No? Gawin ko na lang dati yung aking dating pamumuhay, mas magaling pa. Marami po mga nagasabi ng gano'n. Kung kailan naman ako naging believer, tsaka naman ako talaga nakakaranas sa mga paghihirap.
So, parang mas magaling pa na bumalik na lang ako sa dati kong buhay. Hindi po. If you are truly a believer, no, kahit ikaw ay dumadanas ng paghihirap, no, hindi ka magiging disobedient children, kundi ikaw ay magiging obedient children. Ito po yung katunayan, no, you are not conforming to the desires of your former ignorance, tulad nga po ng sinasabi, but as the one who called you is holy. Ang Diyos po ang tumawag sa atin, at ang sabi po ng Biblia, this God is holy, 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 banal, banal, banal. So may magtatanong, pwede ba tayo maging perfect sa buhay na ito? I will tell you, no, no. Talagang hindi. Hindi talaga tayo magiging perfect sa buhay na ito. Yung ating sanctification, yes, may progression, no? Talagang may babaguhin sa atin, no? Pero unti-unti po yun. Not overnight, naging believer ka ngayon, bukas ikaw ay may hello na. No, hindi po yun gano'n. Yes, we believe that Christ's righteousness imputed to us. So pag tayo titignan ng Diyos Ama, ang nakikita niya po yung katuwiran ni Kristo. So not meaning to say na tayo po ay hindi na makakagawa ng pagkakamali. We will be struggling sa sin. No, meron talagang war. No, meron talagang struggle. Pero ang sinasabi ni Peter, no, tayo ay lumakad bilang mga masunuring mga. Dahil ang tumawag sa atin ay banal. Kaya ang pagkakasabi, you also are to be holy. No? Yan po ay command in all, sa lahat, no, ng ating mga conduct, no, o ating behavior o yung ating pamumuhay bilang mga anak. Yes, mahirap kung ikaw ay under persecution, meron kang dinadanas na problema o pagsubok, may suffering, pero yun po yung panawagan. We need to walk. No, we need to be holy. No, hindi po siya sabi doon na hindi ka na dapat gumawa ng o dapat ikaw ay walang nagagawang pagkakamali. Sapagkat talagang makakagawa pa rin tayo ng pagkakamali. Makakaisip pa rin tayo ng mga maling bagay. Ang sinasabi po doon, may pagpupursige. Meron pong perseverance. Meron po tayong pagnanais. Meron po tayo talagang effort. Meron po talaga tayong action na ginagawa. Nang mapaglabanan po yung mga hilig na naman at dating pamumuhay. Yes, it will not be perfectly in this life. Okay? Sapagkat magiging perfect lamang po yun sa glorification kapag tayo ay patay na, kapag tayo ay kapuin ng Diyos, at o kaya naman ay tayo kinuha na ng Panginoon, o dumating na po ang ating Panginoon, pero tayo ng glorified body o bodies. So doon naman po yun, perfectly, wala na talaga tayong gagawin kasalanan. Pero in this life, sa buhay na ito, talagang tayo ay may struggle, may war. Pero iba po yung nagkasabing Kristyano, pero namumuhay sa pagkakasala at walang conviction, at namumuhay po na para bang wala lang. Hindi po totoong Kristyano yun. Pero ikaw ay namumuhay, ikaw ay nakikipagdigma, nakikipaglaban sa kasalanan na may conviction. Yun po yung totoong believer. No, hindi po perfection na talagang hindi ka na makakagawa ng mali. Bagamat yun ang ninanais natin, pero ikaw ay namumuhay na mayroong paghahangad, pagnanais na makasunod sa nais ng Panginoon. Because we are obedient children. So, tayo po hindi magiging sinless sa buhay na ito. Si Kristo lamang po yun, that we are blameless because of Christ. Pero yun po yung panawagan. Kung yun po yung panawagan sa atin, so kailangan po natin gawin. Diba? Sabi nga ng madami, iniutos siya, so therefore, pwedeng mangyari. Yes, no, talagang tayo dapat ay lumakad na may kapanan. Pero I will tell you po, talagang hindi po yun magiging 100% sa buhay na ito. Sapagkat we are still in the flesh. May word po talaga. So iba po yung lumalakad sa kasalanan, na namumuhay sa kasalanan, na walang conviction, na okay lang ang lahat. Sasabihin nila, namatay naman si Cristo para sa akin, okay lang siguro yung ginagawa ko. O talagang okay lang ito dahil hindi man nawawala ang kaligtasan. Mali po yun. No? Sapagkat iniutos, no, as obedient children, do not be conformed to the desires of your former ignorance, but as the one who called you is holy, you also are to be holy in all your conduct. Bakit? Pasulat? Be holy because I am holy. So, puli po, no, hindi tayo nalilito. No, nagiging clear po sa atin. No? May panawagan sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos at we set our hope completely on the grace to be brought to us at the revelation of Jesus Christ. At allow natin yung ating priority bilang mga believer, even though we experience various kinds of trials, persecution. But ito po ay command. We need to persevere. We need
to be as obedient children, not disobedient children. So, malalaman po natin talaga ang isang tunay na anak ng Diyos, no? Kung tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos. Kung hindi man natin kayang 100% sapagkat we are still in the flesh, pero andun po yung pag-pursige. Andun po yung effort. Hindi yung, okay na to. Krisyano na naman na ako eh. So, okay lang siguro na gawin ko itong mga dati kong ginagawa. Hindi po yung gano'n. Dati nating pamumuhay yung binago na po tayo. So, meron po talagang pag-pursige sa kaban. So, hopefully po ay nag-clear po sa atin. So, tayo po yung manunod. Aming Amang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Ay po ay mga pag-aaral ng mga salita. At yun po yung dalangin namin. Kami po ay patuloy na umasa sa pinangako ninyo. Pagamat meron po kami mga pagdadaanan, mga pagsubok, at maging sa aming po mga sarili, sa mundong aming ginagalaman, at maging po sa mga temptation na